Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay masaya po tayong i-share sa inyo na nakapili na po ako ng mga biik mga ka-farmers na gagawin nating inahin. So, dalawa po sila mga ka-farmers. Andito po sila. Ayan. Magkapatid po silang tatlo mga ka-farmers, pero dalawa lang po dito yung mga babae, yung isa lalaki po. So, ayan po sila mga ka-farmers. Ayan, merong isa na hindi naputulan ng buntot, then yung dalawa mga ka-farmers ay naputulan po. Yun kasing pinagbilhan namin ay first time po nilang mag-iinahin. So, yung ina nito ay first time din na nanganganak. Sila po yung unang parity mga ka-farmers, kaya malalaki po sila. Itinanong po namin sa seller kung ano yung breed nito. Sabi niya po, Dorok daw po. Pati yung si Melia na ini-AI, Dorok din. Pero sabi ng asawa ko, parang Landrace po. So, nagustuhan namin mga ka-farmers dahil ayan, maganda silang gawing inahin sapagkat meron silang mataas na pangatawan. Ayan, ang ganda ng katawan nila mga ka-farmers. Ayan. Ayan. So, makikita po talaga na hybrid sila mga ka-farmers. Isa po kasi sa palatandaan para sa biik na gawin nating inahin mga ka-farmers ay dapat yung merong matataas na pangatawan para in case mabubuntis sila. So, malaki po yung space nila na mapaglagyan ng mga biik mga ka-farmers. Din yung mga paa, ayan makikita nyo po yan mga ka-farmers, yung mga paa nila, pantay po yan. Kailangan po na pantay po yung paa nila mga ka-farmers para hindi sila madaling mapilayan kapag nagbubuntis sila. Lalo na kapag malaki na po yung tiyan nila mga ka-farmers, so kailangan talaga na pantay yung kanilang paa. Then sa teats naman mga ka-farmers, merong isa dito na 13 at merong isa na 14. So maganda na po siyang gawing inahin mga ka-farmers dahil more than 10 po yung suso niya. Medyo nagka-problema pa nga tayo mga ka-farmers nung pagdating nito. The other day kasi sila dumating. Yung problema dahil 3 days pa po sila mula iwinalay sa kanilang inahin. At yung problema mga ka-farmers ay yung may-ari, first time nilang mag-aalaga ng inahin at hindi nila na-train ng maaga para kumain itong mga biik. Kaya nang dumating sila sa amin the other day, hindi sila kumain agad. Yung kinain nila, mga dahon-dahon lang mga ka-farmers. At natuwa po ako kahapon kasi nagsisimula na po silang kumain. So, ayan na po sila mga ka-farmers. Although, meron pa pong naiiwan dahil pa kaunti-kaunti lang sana yung kakainin nila. At medyo nadamihan po kasi nag-additional ako mga ka-farmers kaya hindi na po nauubos. So, natutuwa po ako mga ka-farmers dahil after natin may benta ang ating inahin dahil sa ASF, ngayon meron na po akong pamalit na dalawa. So, ayan sila. Ang ganda nilang tingnan mga ka-farmers. So, ayan. Buti na po kumakain sila ngayon. So, sana po mga ka-farmers ay maganda yung production nila bilang inahin. Yung lalaki nito mga ka-farmers, ibebenta ko lang siya na pang litsunin. Dahil hindi naman pwedeng gawin siyang barako para sa kanyang mga kapatid. Dahil inbreeding yon, hindi po pwede na magkapatid po yung barako. Dito sa amin mga ka-farmers, I don't know sa ibang babuyan, ay hindi kasi kami gagamit ng barako na kapatid din ng mga inahin kasi inbreeding yon. I don't know sa ibang babuyan mga ka-farmers kung meron bang gumagawa ng ganyan, pero dito sa amin hindi po. Kasi yung reason namin yan ay may posibilidad na hindi maganda yung mga biik. Kasi the same lang sila ng genes mga ka-farmers. So kailangan talaga na kukuha kami ng ibang barako. Pero plano namin ngayon kung ma-pursue na namin itong pagsisimula namin ulit ng mga inahin, ay AI na po yung gagamitin namin. Kasi alam na naman ang asawa ko paano mag-AI mga ka-farmers. So, doon na lang po kami para makapili din kami ng magandang breed ng baboy. So, ayan, tuwang-tuwa talaga ako mga ka-farmers kasi namimiss ko talaga yung mag-aalaga ako ng mga inahin na nabubuntis at nanganganak mga ka-farmers na ako talaga yung kumadrona. So, yun lamang po mga ka-farmers ang gusto ko pong i-share sa inyo for today's video na nakapili na po tayo ng mga biik na gagawin nating inahin. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.